Kumusta mga kaibigan? Welcome sa Insight Fusion. Ngayon, pag-usapan natin ang mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang madalas na hindi napapansin pero napaka-importanting issue. Ang posibilidad na ma-misdiagnose ang diabetes kahit normal ang blood sugar test mo. Totoo po, kahit sabihin sa iyo na okay ang resulta, baka may tinatago pala itong panganib. Nagpa-check ka ba kamakailan ng blood sugar? Normal naman ang resulta, sabi ng doktor mo. Ang fasting blood sugar mo ba ay nasa mas mababa sa 100 mg/dL? At dahil dyan, nasabihan kang wala kang diabetes? Pero ang tanong, sapat ba ang FBS lang bilang basehan? Alam nyo ba na maraming kaso ng misdiagnosed diabetes o pre-diabetes dahil lang FBS ang tiningnan? Kaya mahalagang malaman na hindi sapat ang FBS test lang, lalo na kung may sintomas ka na. Mas mainam kung magpa-test ka ng tinatawag na HbA1c. Ano nga ba ang HbA1c? Ang HbA1c o hemoglobin A1c ay isang test na sumusukat sa average blood sugar mo sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ibig sabihin, mas kumpleto ang larawan ng status ng blood sugar mo kumpara sa FBS na isang araw lang ang saklaw. Paano ito gumagana? Habang umiikot sa katawan ang ating red blood cells, dumikit sa kanila ang glucose mula sa dugo. At dahil ang lifespan ng red blood cells ay nasa 90 to 120 days, nagiging basehan ito ng matagalang blood sugar control. Ayon sa American Diabetes Association, ito ang mga pamantayan. Una, mas mababa sa 5.7%, ito ay normal. Pangalawa, 5.7% hanggang 6.4%, ito ay pre-diabetes. Pangatlo, 6.5% pataas, diabetes na po ito. Ngayon, bakit hindi sapat ang FBS? Ang FBS ay madaling maapektuhan ng short-term behavior. Halimbawa, kung alam mong may laboratory test ka bukas, pwede mong baguhin ang diet mo ngayon para lang gumanda ang resulta. This is called the Hawthorne effect. Nagbabago tayo ng kilos kapag alam nating may nag-oobserba. Pero ang HbA1c, mahirap dayain. Hindi sapat ang ilang araw ng healthy eating para magmukhang okay ang resulta. Dahil ang batayan ay ang huling 2 hanggang 3 buwan ng blood sugar mo, hindi lang kahapon. Kaya kung meron ka ng nararamdaman na sintomas tulad ng madalas na pag-ihi, laging nauuhaw, biglaang pagbabago ng timbang, palaging gutom na pakiramdam, paglabo ng paningin, huwag lang magpa-FBS, magpa-HbA1c ka rin. Dahil dito mo makikita kung talagang kontrolado ang blood sugar mo o kung may dapat ka ng aksyonan. Ang diabetes ay isang silent disease. Minsan, hindi natin agad nararamdaman ang epekto, pero unti-unti nitong sinisira ang loob ng katawan natin. Kaya huwag natin hayaang lumala ito bago pa tayo kumilos. Magpa-check up, magpa-HbA1c, at higit sa lahat, kumonsulta sa doktor dahil ang kaalaman sa sariling kalusugan ang isa sa pinakamahalagang gawin para mapanatili ang maayos na kalusugan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang health tips na makabuluhan. Ingat po kayo palagi at stay healthy!